makikita po natin na dalawang major weather systems ang nakakaapekto sa ating bansa. Una nga itong northeast monsoon or yung hanging amihan, particular na sa malaking bahagi ng Luzon, habang itong shear line ay nagdadala naman ng mga pag-ulan lalong-lalo na sa may laking bahagi ng Kabisayaan at halos ang buong Mindanao. Makikita nyo po yung kaulapan na dala ng shear line ay halos maapektuhan po ang malaking bahagi nga ng Mindanao. Kaya inaasahan pa rin natin ang malaking posibilidad ng mga pag-ulan lalong-lalo na sa bahagi ng Mindanao, lalo na po yung Caraga at Davao region at dito sa may Eastern Visayas, at magpapatuloy ito this weekend. Kaya asahan po ng mga kababayan natin na mananatili po yung hanggang malalakas sa mga pag-ulan lalong-lalo na nga sa Eastern Mindanao, yung Caraga, Davao region at Eastern Visayas. Samantala yung Northeast monsoon or amihan, inaasahan pa rin natin maaari magdala ng mga mahihinang pag-ulan lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi nga ng Luzon. Pero nakikita po natin unting-unti nang humihina yung Northeast monsoon at base rin sa mga monitoring ng iba't iba nating mga estasyon, unti-unti na pong tumataas yung temperatura dito sa ating bansa. Indikasyon na nga ito, nagsisimula na po na magbago yung ating panahon at papunta tayo sa transition period. Kadalasan nangyayari po iyon Marso, kung saan yung hangin nga natin ay mawawala na po yung hangin mula sa Northeast or hilagang silangan at papalitan ito ng magiging dominant na po yung easterlies. Kapag nangyari po ngayon, papasok na tayo sa panahon naman ng tag-araw. Samantala, yung magandang balita naman, wala tayong minomonitor na anumang kumpol ng kaulapan or maging low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible po, mga kababayan, hanggang sa pagtatapos na ng Pebrero ay maliit na yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo.